Hey guys, ito nga pala yung naging journey ko sa aking rhinoplasty at samahan nyo ko para i-share ko lahat ng naging experience ko sa inyo. Ito yung naging resulta after ng 2 hours sa loob ng operation room. Guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na itong plano ko po na pagpapa-rhinoplasty ay hindi overnight planning lang. 1 taon or higit pa po ang aking ni-research kung saang doktor, ano ang mga dapat gawin, ano ang mga pros and cons, ano yung mga risk na po pwede. Talagang matagal ko po itong pinag-isipan. Kaya sa journey na to, ikikwento ko po sa inyo lahat-lahat. Alam ko marami po ang magtatanong sa inyo dahil marami rin ang gustong makaranas ng ganito. Tonight is the last night na makikita ko yung ilong ko na ganito. Linisin ko muna yung mukha ko kasi pagka nagawa na yung procedure sa atin, medyo matatagalan tayo. Hindi makakapag hilamos ng mukha. Ako pa naman, acne prone skin. Sabi sa akin ng secretary ng doktor, daw muna, tigil ko muna yung skincare. Ang ano ko lang naman skincare to, pang hilamos lang, no? Mask, kasi nga acne prone yung skin ko. Linisin ko lang kasi bukas procedure natin, hindi na tayo makakapag ganito. Pagka hindi tayo nakapaglinis ng mukha, ay tutubo na naman yung mga pimples. Ayan, no? Kitang-kita nyo, di ba? Ayan, no? Ayan. Kaya kahit paano, bago yung procedure, linisin ko na muna. Mababad ko lang to ng mga 1 year. Para umayos yung mukha. Yung mga 15 minutes, tapos babanlawan na natin. Bakit ko nga ba naisipan na magpa-rhinoplasty? Kasi nagsawa na ako sa pagiging pango. I think lahat naman tayo, no? Or hindi lahat, pero karamihan siguro ay nangangarap na kahit paano tumangos naman yung ilong natin, di ba? Matagal ko na itong pangarap. Kasi isa yan sa mga insecurity ko. Marami akong insecurity, pero yan yung sa tingin ko kaya nating gawin sa ngayon, no? Wala pong masama sa pag-improve sa sarili natin, wala pong masama doon, as long as basta wala kang natatapakang tao, wala kang naistorbo, diba? Okay lang yun, improve nyo yung sarili nyo, walang masama doon. Dati tinatago-tago pa nila yung kapag ka magpapa ganyan retoke, diba? Pag ayos yung ilong, yung labi, o kung ano man yung mga pinaayos, tinatago pa. Pero this time, wala namang dapat itago kasi wala ka namang ginagawang masama. You just wanted to improve yourself. Umaharap ka sa camera, sa ayaw at sa gusto mo, may mga nakakilala sa iyo sa labas. So, there's nothing wrong in improving yourself. Ikikwento ko na lang sa inyo yung buong journey ko hanggang sa paggaling ng aking. This will be the last time na makikita ko na ganito yung ilong ko. Pwede ko pa siyang ganun-ganunin. Pwede pa rin naman ganun-ganunin yung ilong mo, pero hindi pa yung agad-agad. Kasi gagaling naman yan. Ito na yung oras na papunta na kami doon sa clinic ng doktor kung saan ko ipapagawa yung aking rhinoplasty, at nagpapasalamat ako sa mag-asawa kong kaibigan na si Jeric at si Laika dahil ipinagmaneho nila ako dahil hindi ko nga kayang magmaneho pa uwi.
And 1 hour before my procedure ay kumain na rin ako ng medyo heavy dahil pagkatapos ng procedure, pagka namagana, medyo mahirapan ka ng kumain ng solid food.